So, hello mga ate ko, I'm Jazz. At ako naman si JM and welcome sa Ate Convo. So kung saan puro kwentuhan at walang arte. Of course, ate ko, dahil dito sa ating munting tambayan, pag-uusapan natin lahat. Mula sa mga maliliit na chika hanggang sa mga masasakit na hugot. Ang sakit. Sobra! So yun, kwentuhan lang naman to na parang magkapatid, di ba? So, ate ko, ready ka na ba? Of course, ate ko, ready na dahil dyan, simulan na ang Ate Convo! Ready ka? Ready na tayo. Yes, So, ready na, ayun. So yun ate ko, syempre before naman natin na masimulan tong lahat. Yes. So gusto mo na kitang kumustahin. Wow, parang bago yan Kahit lagi tayo magkasama, parang kayo mo na ako kinumusta. Actually, hindi kasi more on na Yes. tayo. Ate! Oo, Ganun na mga ganon. Tsaka parang puro, pag tayo magkasama, mga masasayang bagay lang lagi. Hindi Oo. naman lagi, almost. Mali. Kasi parang more, Most of ate, the time. alam mo ba? Yes, mga ganon. Ate, ganyan na kami lagi. Yes. So, ayan, kumusta gandang ka? kumusta. Ayun, may mga bagay lang. Wow! Oh. Biglang ganon. Biglang ang lalim agad. Yes, parang may mga bagay lang na iniisip. Pero at the same time, goods naman. Parang go with the flow pa rin tayo sa ating buhay. Yes, tama Yan. naman. Mas okay naman at may iniisip ka, di Yes, ba? kesa naman sa wala kang... At saka balance yun sa'yo, may iniisip ka. At the same time, masaya ka. Yes, kasi wag naman tayo puro focus sa problema. Parang, syempre, nakaka-stress yun and all. So, ayun naman, syempre, babalik ko sa iyo yung question, ate ko. Tissue. Ayun, ikaw, kumusta ka naman in general? Well, pagod, Wow. but I'm still okay and happy. Wow. Oh, ang lalim nun. Oo, kinaya yun. Munti ka na malunod eh. Ayun. Parang, alam mo, minsan kasi, alam mo yung mga typical na magkakaibigan, ate ko, alam naman natin kahit magkakasama magkakasama sila, hindi tayo nagkukumustahan talaga. Totoo. Yung parang kasi sanay tayo na, okay, kasama ko naman siya So, no need naman na... Yung akala natin, nakikita na natin lahat sa kanya. Yes, Kaya oo. parang hindi na natin kinukumusta kasi nga nakikita na natin. Pero syempre, iba pa rin kapag tinanong natin na kumusta. Yes, that's Kumusta so- ka na? Ang Oh. galing. So, hindi na kailangan ng... Maging jopay. Para kumustahan ka. Oo. Kumustahin. Yung mali. Parang naisip ko, ate ko, napaka-thankful ko naman sa ating na-build na podcast dahil kinumusta mo. Ay, May nagagalit sa labas. Ganun pa tayo kayo. sorry po sa mga nagagalit dyan. So, ayun nga. So, Parang nasabi ko kanina, ate ko, dahil sa podcast natin, kinumusta mo ako. Kasi, yun nga, never mo kong kinumusta. naglabas sa santa loob. Yes, ayun. So, ayun nga, dahil sa podcast, ang dami na natin din na pag-uusapan, Oo. di ba? So, I'm so happy na yung first episode natin. Ito na. Oo nga, alam mo ate ko, naalala ko nga, para lang sa kaalaman ng mga ating listeners and mga viewers, madaling araw po namin binuo tong concept ng aming podcast, Yes. di ba? Di ako nagkakamali, umabot tayo ng 1 a.m. ata, Yes. di ba? Kasi lahat. Oo. Topic, and Yes, then oo. anong tawag dito? Title. Oo. Lahat. Branding. Oo. Tapos doon ko din na-realize, ate ko, na umaandar pala yung utak natin ng madaling araw. Yeah, ate ko, alam mo, dun ko din na-realize na may utak ako. Parang tama ka, nag-agree Oo, ako. sa buong buhay ko parang never akong na-realize. So Hindi. ngayon, May utak ka, di mo lang ginagamit na. hindi, minsan kasi nasa bahay lang. Oo, iniiwan mo di ba? Kasi napapagod siya eh. Ay. Hindi. Pero I'm so happy na meron Yes. na tayong podcast. Alam mo ba natin, Yes. ate, pangarap ko lang yan. Parang, what if mag-podcast ako ganyan? Ay, oo nga. So, at least ngayon yung isa sa parang what if ko. Ngayon na. Wow. Shit, nakikita nyo na, di ba? Wait lang. Bago tayo magpatuloy. Ang ganda naman ng what if mo. Parang dahil lang doon sa what if mo yun, naisip mo to. Parang, Diba? pero yun nga, naging vocal ka lately sa amin na sabi mo, what if, start na ko na yung ganyan-ganyan. Mm. Para sinabi mo nga, parang wala ka lang kasama that time. Totoo. Kasi mahirap. Oo. Mahirap kasi pag mag-isa lang sa podcast. So at least nandyan ka na. Naiyak. Yan, alam mo ba, gusto kong parang mas ma-emphasize pa yung mga what if. Mm-mm. Dahil sinabi mo parang, ay okay, parang ang gandang pag-usapan nun, Diba? mga ate ko, di ba? Kasi alam naman natin sa buhay-buhay natin, marami tayong what if na gustong pag-usapan. Hindi lang sa parang isang bagay madami siya. Mm-mm. Ayun, parang kanya-kanya tayo ng what if. For sure kasi lahat tayo may what if.
Ay, Diba? of course. Kasi every time na may decision tayo sa buhay, for sure, meron doon what if. Oo Kasi naman. marami tayong option sa buhay. Mm. Like, ganito, ganyan. So, Oo. for sure, pag pinili mo to, may what if. Yes. Ito yung ibang pinili ko. So, ate, ikaw. Wow! Inulaan niya ako. Sasabihin ko. Sasabihin ko ako sana. So, ikaw, ate, ano yung what if mo? Ako isa to sa what if ko. Itong podcast na to, ngayon nangyayari na. Oh, Ikaw. Wait, tinunahan mo ko. Dapat ikaw yung unahin ko eh. Ayun, dahil natanong mo na nga, parang ang biggest what if ko kasi ngayon, parang nangyari na siya last years. So basically, ilang months na, 6 maybe or 7. Ganon. So ang biggest what if ko pa rin sa buhay ko is parang, what if hindi ko iniwan yung taong yun? Sino? Hindi ka magtatanong Huwag ka magdadidram. Bakit yun yung what if mo? Kasi nga, yun nasabi ko sa'yo, nasabi ko nga kanina sa'yo, na last year, basically December, di ako nagkakamali, pero alam ko December nangyari yon. Pero until now, dinadala ko pa rin siya na what if hindi ko iniwan yung taong yon. Kasi ayun nga, parang, I think, alam mo na to, pero para lang sa kaalaman ng ating mga viewers and listeners, di ko sasabihin lahat, parang i-brief lang, mga something lang. Yun nga, may boyfriend ako before, so parang naghiwalay kami, ganyan-ganyan. Tapos ayun, yung parang ang hirap pala pag iniwan mo yung yung taong mahal ka, yung laging nandyan para sa'yo. Pero may mga ganung moment pala na kahit na mahal ka niya, may mga personal reason ka, kaya mo nagagawang iwan siya. So, ang biggest what if ko talaga, ate ko, what if hindi ko siya iniwan? So, I think kung hindi ko siya iniwan, feel ko, may asawa na ako. Yes, kasi yun nga yung sabi namin last time, kasi ayun nga, kahit naman nasa age na ako yan. Nasa age na din siya. So, ang plan namin before is ikakasal na kami. Hindi naman ikakasal. Kumbaga, live-in na kami this April. So, lumipas na ang April. Kung what if pala, kung hindi ko iniwan yun, siguro nasa isang bahay na kami. Wala ka dito sa bahay. Oo nga, sa bahay na to. At hindi ako nakapag-podcast. Siyempre, balance ng buhay ko noon. Gano'n. Siyempre, parang may kasama na ako, so hindi na ako pwedeng laging labas ng labas and all. So, ayun, ang sad lang pala pag naisip mong ginawa mo yon. Pero, in the other side naman, maisip mo na, ay, okay, good thing naman pala ginawa ko siya. Kasi, parang nakuha mo yung freedom sa sarili mo. Pero at the same time, yung guilt, ate ko, hindi biro talaga. At least yung hindi mo siya totally pagsisisihan. Yes, oo. Kasi may magandang nangyari. Yes, oo. Diba? Doon sa side na yun. Pero ang sakit nung sinabi mo, Tina, iiwan mo yung taong nagmamahal sa'yo. Oo, yun yung mahirap doon. Alam mo ba, ate ko, ito magiging honest din ako na hindi siya biro. Nung time na ginawa ko yun, hindi naman nakuha ko agad yung sinasabi kong freedom. Kinain ako ng konsensya ko talaga na parang, ay, ang sama ko. Bakit ko nagawa yun? May mga ganong question ako. So, kahit ikaw nang iwan, may mga ano pa rin pala. May mga moment na masakit din sa part. Kasi alam naman natin, may mga relasyong pinipili na lang iwan kasi may mga nagawa silang masama. For example, cheating. Ganon. Siguro may mga taong okay lang sa kanilang iwan yon kasi may nagawa sila. Pero kasi itong parang sa sitwasyon ko, iba siya. Parang iniwan ko yung taong yon kasi may dahilan akong para sa sarili ko. Pero yun lang, just to be clear, wala po akong ginawa, walang third party. Yes. Yun lang, yung gusto ko i-clear kasi baka isipin ng mga which is maganda din naman yung dahilan mo kasi sarili mo yun eh. Yes. Diba sabi nga nila, dapat mong unahan yung sarili mo. Yes, oo. Before ka. Kasi what if nga, hindi yung sarili mo hindi rin talaga ready, diba? So, nga. Baka mahirapan din kayong dalawa. Mahirap din mag-decision, ate ko, na gawin yung isang bagay na yun. Kasi, nung time na yun, iniisip ko din kung, ay, sige, baka pwede pa, baka ganyan pa, na pwede ko pang pagpatuloy. Pero, naisip ko, ipagpapatuloy ko to, lalo masasaktan yung taong yun. Totoo. So, ayun. At least yung bumuo sa'yo, hindi siya. Yes. Kasi 'di ba kailangan talaga ang bubuo sa iyo, it's ikaw. Oo, yung sarili mo. Yung sarili mo. So at least hindi mo parang inalay. Ano sinaalang-alang? Oo, parang ako pa rin yung gumawa ako pa rin yung bumuo ng puzzle. Something like that. So parang hindi ko pa rin siya inasa sa iba. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing wala siyang magandang nabigay sa akin. Of course, marami. Ayun nga. Pero at the same time, sobrang thankful ko sa taong yun kasi sobrang lawak ng pag-intindi niya. Ayun.
Ang ganda nung sinabi mo, ate. Na-pressure ka. Na-pressure ako. Dahil dyan, ikaw naman. Yan, turn mo naman. Ano yung Oh my God, wait. biggest what if mo sa buhay mo ngayon? Yan. Biggest what if. Wow. Diba? Napakalaking word nun, ate ko. At napakalawak. Oo nga Yan. Kasi isa to, nangyari na. Oo. Pero siguro, isa sa what if ko din sa buhay, it's what if hindi na ako nabuhay. Huh? What do you mean? Kasi, parang anong tawag dito? Basta nakwento to ng family ko, nung bata daw ako, parang wala na, ganyan. Wait, parang first time ko maririnig Oo. yan. Hindi ko Parang, nakakwento ang dami nating chinichika, pero parang ngayon ko parang narinig yan. Siyempre, hindi ko kwento to. Di baka akala nyo hindi nabuhay yung kausap. Oo nga ba? Medyo scary yan. Oh, Okay, diba? go ahead. So, ayun, parang nung bata kasi ako, may nangyari sa akin na, malilikot siya mga bata, alam naman natin, ganyan. So, that time, parang naglalaba yung tita ko, tas super basa sa floor, ganyan. Tapos yung saksakan nung wash, it's nakatape lang. Ay, delikado. Delikado Yes, talaga. delikado Basa pa sa, siya. Yeah. So, at least hindi siya nakasausaw kasi nasausaw yung baka lahat ng nasa doon, hindi na kuryente. So, ako lang, kasi nga pakilamera talaga. Yes, oo. So, binakbak ko yung talaga, yung tape. Oo. So, ayun, na kuryente. Si ate mo, so nanginig siya talaga. Pero may nakakita sa'yo? I mean, syempre, nanginig ka. Oo, andun kasi sinatita ko that time kasi nga naglalaba siya. So, nagulat sila na parang nanginginig ako. Gagi ka? So, ang ginawa nila, binuhat nila ako. Tapos ginanong-ganon nila ako, Teo. Saan New York? Parang, biba, parang mga ganon. Nung time na ginaganon ka nila, I mean, alive ka pa, ganon, something like that. Feel ko, kasi nalaman naman nila na wala na ako nasa hospital na eh. So, after nila akong ginanong-ganon, siguro hindi nag-work. Umabot ka pa sa hospital. Oo, dinala naman nila ako sa hospital. Alam nyo, ang dami nangyari. Nung dinala ako sa hospital na yung sasakyan na yun, alam nyo ba, muntikan pang mabunggo yung pinsa ko dahil sa pagmamadali ng sasakyan na yun. So, ganon. Emergency. So, pagdating doon, ayun, ganyan. Sabi ng doctor, okay, wala na po, ganyan. So, may isang line niya, ganyan. Totoo? Oh my God. Pero, siguro, love ako ni Lord. Sabi niya, hindi mo na kita tatanggapin. At saka parang ganyan kayo ni Lord. Close kayo, te. Sabi ni Lord, mayroon ka pang gagawin sa baba. Bumaba ka muna. Akala ko sabi ni Lord, di ka dito. Hindi, mali. Sabi ni Lord na bumaba ka muna, may mga maghihintay pa sa'yo doon. May mission ka pa daw. Ayun, so nakita ko dun sa isang line na yun, may mga bundok nang naganap. So may mga gumanon na. So ayun, nabuhay tayo. Pero grabe, no? Ang ano naman ang story mong yan. Okay. So hanggang ngayon tinatanong ko, ano yung dahilan kung bakit pa niya ako binaba? Parang, kung titingnan pala natin, ate ko, parang somehow, second life mo na. So, nagamit mo na yung, second trial. Ilang trial ba? Gusto ko ilang trial ba? Hanggang 3 lang, kaya you need to be careful. Okay. So pangatlo, kailangan ko na ibongga. Yes! Joke lang. Joke lang. Knock on wood. Well, kung tutuusin, madami na rin na talagang nangyari sa akin. Hindi lang yun. So, may mga ibang parang life something na talaga sa akin. So, pero yun na lang ikukwento ko dahil yun naman talaga pinakagrabe ko. Pero, ayun, I'm so happy na nabuhay ako. Yun nga lang, siguro yun yung tanong ko para until now, hindi ko alam kung bakit. Pero for sure, yung iba parang basta sabi nila, kaya ka siguro ganyan kasi ganito ginagawa mo. Hindi ko lang alam na yun na pala yung sagot yun sa mga tanong ko. Hindi ko, may siguro mas gusto ko lang talaga siguro mas malalim. Yes. Pero yung mga mahikli like yung nakakapagpasaya ka ng tao, maybe isa yun sa dahilan kung bakit until now I'm here. Wow. English yun. Pinag-aralan niya yun. I-record yun, i-post niya. Pero nga, parang, ayun nga, naisip ko kasi kanina nung parang tinanong natin yung what if. Kasi minsan, somehow related sa love life yung pag-uusapan nila. Pero, dahil sa sinabi mo, may ibang what if ka palang iniisip na about naman sa buhay mo mismo, yung life mo mismo. Pero, ayun nga, you need to be thankful. Kasi, sobra. Diba? Kasi ay, yung mga nangyayari sa buhay ko, parang, siyempre minsan na tatanong mo, pero, pag naiisip mo yun, okay, baka ganyan. Yes. Saka yun nga, kung love life kasi sasabihin ko, parang hindi ko magiging what if yun kung hindi ko naging what if muna yun. Yeah, like, syempre kung, di ba? Buhay muna bago yung mismong love life na yun. Kaya yun, mas naunan ko yun, mas what if ko yun sa life. Pero kanina, ate ko, alam mo ba, bago tayo mag-start, may nabasa ako sa social media na isang what if. Kasi parang nakarelate ako. Ang sabi niya doon is, what if totoo daw yung mga sinasabi ng ibang tao
na di ka na magkakajowa. I think makaka-relate ka dito. Parang sa akin mo nung sinasabi natin. Di ba? Kaya sabi ko, ay, parang perfect kay JM to. Wow! Kasi somehow makaka-relate ka. Ayun, yung parang gusto kong sagutin lang natin dalawa na what if totoo yung mga sinasabi nilang hindi ka na magkakajowa. Ayan. So ako naman, pag naisip ko, never naman yung natanong sa akin, even you, hindi mo naman natanong sa akin na hindi ka na magkakajowa. Kasi naniniwala ko magkakajowa ka. Oo Shout out! Hindi! So, ayun, ako naman, never ko pa naman na-encounter yun sa ibang tao na tinanong ako na gano'n. Siguro mas more on sa self ko. Like, kasi tinanggap ko na rin naman siya na okay lang na walang dumating na tao kasi enough na yung mga taong nasa paligid ko. Kasama ba doon? Pag-iisipan ko mo. Tama! Pag-iisipan ko. Pero ayun, parang I'm happy right now sa mga taong nasa paligid ko and marami pa akong gustong gawin. So, hindi ko siya priority actually, ate ko. At least naman pala. Pero yun nga, sabi mo, hindi mo siya priority. Pero in a good reason. Yes. Oo, yung ganun. Parang, okay ka naman kung ano yung meron ka ngayon. So, hindi mo minamadali. Siguro pag nangyari na lahat ng gusto ko, baka doon, hanapin mo na. Kasi parang yun siya na lang yung kulang, ganyan. Ganun. Pero, ayun, ayoko na siyang isipin. Pero, open naman po yung, door. Open daw yung Instagram niya, ayun, sa mga gustong... Hindi! Wag kang magaganyan. Hindi, parang nakarelate din ako sa'yo sa answer mo, ate ko. Na parang, same mindset kasi tayo, yung sinasabi nating, okay lang naman. Parang hindi mo siya talagang hinahanap naman. Minsan siguro may mga joke way na, ay hindi, gusto ko na magka-jowa. Pero in reality kasi, naniniwala pa rin ako sa... Hindi, okay ako ngayon. Pero ako naman yung reason ko, parang may ibang reason kasi ako. Dahil nga doon sa nangyari sa akin, yung guilty ko, nadala ko siya. Yung what if po kanina. Oo, yung what if po kanina, yun yung related sa answer ko ngayon na what if doon sa ginawa ko doon sa naging boyfriend ko before, bumalik siya sa akin in a bad terms. Parang, dahil nga nang iwan ako, baka this time, ako naman yung hindi bigyan ni Lord. Parang dahil sa ginawa ko, baka what if naman, yun nga, hindi ako magka-jowa. Pero I think naman, kung ano yung plano ni Lord and kung ano yung kakaganda ng buhay ko, okay lang naman. Ganon, kung hindi ako magkaka-jowa, okay lang naman. Hindi naman ako nagmamadali. And right now kasi nasa buhay ako, tawag doon? Moment ako ng buhay ko na hindi ko siya hinahanap. Pero, yun nga, may mga alam ko naman, makaka-relate ka. May mga times pa rin na kahit sabihin natin, hindi natin hinahanap. May mga times na hinahanap na rin natin siya. Parang, yun nga, di ba? May mga gusto kasi tayo yung parang, yun nga, parang ang sarap naman na may kausap ka. Of course, di ba? Agree naman ako doon. Yung parang, araw-araw magkausap kasi, di ba, parang may iba-iba yung, parang, may mga nagmamahal naman sa'yo, family, friends. Yes, pero iba kasi, yun iba yung love na nabibigay ng someone sa'yo. So, yun yung siguro yung wala tayo ngayon. Kaya tayo naghahanap. Yes, kasi ako, I think pareho tayo na, alam mo yung mga, basic lang yung, for example, on the way ka sa work na, ay, nasa work na ako. Wala update? Parang hindi ka ba? Ganun, pero okay lang. Okay lang. May mga notes na ngayon, te. Hindi ka na maglagay doon. Nasa work na ako. Office na ako. Tapos next time naman, kain na ako. Ganun. Diba? Ganun na lang siguro. Sa sarili mo na lang siguro i-update. Pwede naman yun. Oo. Pero feel ko naman, yung sinabi mo kaninang tinatanong mo, what if baka sabi, sa'yo ni Lord na hindi ka na niya parang bigyan ng jowa. Feel ko hindi naman. Siguro, naghihintay lang din si Lord ng taong Tsaka feel ko alam ni Lord na hindi ka pa ready. Ganyan. Kasi sa ngayon nakikita ko naman na nag-e-enjoy ka nga, na masaya ka. No, what if nga kung natuloy yung what if mo nung una. Ganito ka kaya, di ba? Imagine, baka may anak na ako. Oo. Oh my God! Baka yung mga ginagawa mo ngayon, baka sa mga anak mo na lang tsaka baka gagawa. bumibili na ako ng mga gatas. Mahal pa mo ng gatas ngayon, te. Ano na, di ba? Kaya yun. Nagpapadedi ka. Baka nagpo-podcast tayo. Wait lang, iwan ako. Yung mga ganun. Pero, masaya siyang pag-usapan, pero pag titignan mo siya, ang lalim niya eh. Totoo. Hindi, tsaka mas okay kasi talaga na okay ka na. Oo, tsaka ready ka. Ayun yung parang maging, yun lang, share ko lang. Ang naging lesson ko sa mga nangyari sa akin way back is, wag kang mag-commit sa taong hindi ka ready. Totoo. Kasi di ba? I mean, ang hirap. Pakikisamahan mo kasi siya talaga. At saka, mahirap makasakit ng tao. Yun yung, aminado ako doon. Kaya, that's why, sobrang nagigilty ako. Pero, yun nga, sinasabi ko lagi, okay lang naman. Pero, ayun yung wag natin gawin
guys, yung mga ganon. Huwag tayong manakit ng mga iba, lalo na pag feelings. Alam mo yun yung masakit. Ay, alam mo yun yung pinakamasakit na sugat. Pag yung sugat na hindi nakikita. Uy, ang deep. O, diba? Yun yung... Alam mo, mahirap din. Even na pag may nagsalita sa'yo, uy, gusto kita. Tapos hindi mo siya gusto. Parang sabihin. Parang ikaw pa yung may kasalanan. Pag sinabi mo, hindi mo siyang gusto. Yes. Diba? Wait lang, parang... Hindi ko wala siya experience. Ano ba yan? Based on ano yan? Hindi siya. I mean, nakwento lang sa akin ng mga iba kong friends. Hindi, ang hirap sabihin lang. Kasi syempre, for sure kasi, pag mga moment, may mga times talaga na pag nagmamahal yung tao, tapos sinabihan mo siyang hindi mo siya gusto, masakit yun. Masakit. Sobra. Alam mo ako, tanggap ko pa ate ko, hindi baling ako yung nasaktan, wag lang ako makasakit ng iba. Kasi, yung guilty, ay, di biro talaga. Grabe. Tsaka, wag naman sana, baka makarma. Mahirap din naman yan. Kaya you need to be careful din kung papasok ka sa relasyon or what. Siguro i-make sure na ready ka, committed ka. Gusto mo yung tao. Gusto mo yung tao. Kasi mahirap pag di mo gusto yung tao, guys. Like, ikaw mahihirapan. Kahit sabi mong gustong-gusto ka ng tao, hindi ka mahirapan kasi gusto ka niya. No. Kasi kailangan mag-give ka din. So, kung wala kang ginigive, for sure may masasabi yung tao, yung isa. So, kailangan make sure na pareho yung gusto yung isa't isa tsaka yung decision ninyo sa buhay, diba? Pero, ayan nga, while sinasabi mo yan, may mga parang realization din ako. Kasi naisip ko din na what if, okay naman kayo, gusto nyo isa't isa, pero maling oras lang. Grabe. Anong oras ba yan, ate ko? Dapat kasi afternoon ka dumating. Ano ba siya oras ba? Umaga yata, tulog pa ako. Pero may mga ganun. Parang kidding aside, no? Siguro may mga times talaga na yun yung taong naka-align na sa'yo. Yun yung tao, ganun, kumbaga siya na. Siya na. Pero, ang masakit dun kasi, pag mali yung oras. Kasi may mga taong dumadating sa'yo na hindi ka pa okay sa past mo. Diba? Hindi, aminin naman natin. Wow! Grabe pero... Ayoko aminin, te. Ayoko aminin. Wow, sino ba pero yan? totoo, ang mahirap na nagkikita na kayo. Yes. I mean, andyan na kayo sa harap po. Pero hindi siya yung right. Oo, hindi siya yung, dito yung tamang oras para dun sa feelings ninyo. Or, ewan ko kwento! Baka ma-shoutouts. Pero parang may pinagdadaanan ka hindi, dyan. te. Sobrang, I mean, oo. Totoo lang siya. Real talk lang yun. Real talk lang ako, nag-agree ako doon. Yun yung mahirap na kalaban. Yung parang tamang tao na siya, mali lang yung oras. For sure, maraming taong nafe-feel nila yung ganyan na nasa harap ko na yung tamang tao. Pero bakit hindi tama yung oras? Sometimes naman, tama yung oras. Yes. Hindi naman tama yung panahon. And I think, alam ko, feel ko yung tama yung oras, hindi tama yung panahon. Yun yung tipong mga taong gusto na lang isa't isa. Pero, alam mo yun, merong isa. Merong yung may jowa yung isa, girl. Diba? Yung panahon. Ito si boy, ito si girl, gusto nila isa't isa, and then boom, may jowa pa lang isa. Diba? Yun yung maling panahon. At yun yung mga hindi pwede. Tandaan natin yan, guys. Huwag tayong pumasok sa mga ganong sitwasyon na may nasasaktan tayong iba. Alam natin maybe yun yung tamang tao para sa atin. Yes. Pero hintayin nyo naman yung tamang panahon. Yes, oo. Na maging single siya. Oo. Diba? Pero siguro, ayun nga, okay lang naman siguro kung single kayo both. Pero kung may jowa ang isa, huwag naman. Tsaka siguro, kung ikaw yung may jowa, know your boundaries. Know your limit, guys. So, huwag tayong manakit ng iba at padalos-dalos dahil lang nagustuhan mo siya. Okay, yun na, wag. Wag, yun. Basta pag may nagustuhan kang iba, hiwalayin mo na yung isa. Uy, wag naman. Hindi, what I mean, kasi hindi ka magkakagusto. Like, it depende doon sa level na gusto mo. Baka yung level na gusto mo pang isang araw lang. Yes. Okay, isang linggong pag-ibig. Sabi nga nung kanta. So, kung ganun lang siya, wag. Oo, wag. Pero kung alam mong feel mo, yun naman talaga, edi, iwalay mo na kasi sa may masaktan kang isa. Oo. Diba? Pero kung wala kayo, single kayong pareho, hindi nyo pa rin tama yung panahon at oras, hindi ko na lang alam yung sagot. Siguro, problema na nila yun. No? Basta yun lang mga ate ko, na wag tayong pumasok sa ganong sitwasyon na may nasasaktan tayo. Kasi very wrong yun. Mga B, wag na ganon. Di ba? Nakakasad lang kasi. Pero, ayun, yung mga may kanya-kanyang reason naman eh. Pero, minsan, may decision tayong gagawin natin kahit ikakasakit ng iba. Pero just make sure na valid yung reason natin. Yun na lang yung mga what if nyo. Oo.
what if na lang muna siya? Oo, what if na lang Na muna. what if Tsaka naging na kayo? siya. Oo. What if hiniwalayan ko to? What if muna yan? Oo. Kasi masakit siyang what if. Oh. Sobra na. Pero alam mo, ate ko, parang while nag-uusap tayo, na-realize ko na ang laki pala ng word na what if. Parang yun lang siya pero ang dami niyang meaning. Ang dami niyang pwedeng pasukan and all. Kasi yung what if, ano siya eh. Yun nga, hindi siya nagawa. Oo, Kaya siya what if. Hindi siya napili. Yun yung mga question hindi siya natin napili. sa buhay natin na hindi pa natin nasasagot kasi hindi pa nangyayari. Walang kasagurudahan Oo, din. hindi Kaya sigurado. hindi din siya pinili. Oo. Kaya siya what if lang, 'di ba? Oo. So, sobrang hirap. I mean, sobrang laki. Ang lawak ng what if. Oo. Kaya, for sure, Mm-mm. marami tayong what if talaga sa Oo. buhay. At even yung mga ating listeners and viewers, ayun. Alam ko, marami din kayong mga what if sa buhay nyo. Ayan, siguro, para gusto nyo i-share sa amin, comment sila sa comment section para sa ating next episode. Try natin silang basahin. At hindi kami pro, pero try namin yung best namin na magbigay ng advice sa inyo. At baka makatulong din sila sa atin in return. Yes, for sure. Kasi Yes. may mga what if tayo na hindi sila related Yes, or hindi nila alam, hindi nila pinagdadaan. At may mga what if kayong ganun din. So, what if? Ano yan? What if, di ba? Yung what if nyo is may matutunan kami. What if someday, what if na namin siya? Oo, diba? At least alam na namin yung sagot. Ano yung gagawin natin? Yes, Ayun. ganun. Parang ang gandang kwentuhan talaga. Ayun. So, ate, maglalaro ba tayo? Ano? I think yes. Siguro i-segue lang natin siya. So, ako na ba magtatanong? So, ayun mga ate namin. So, nag-prepare lang kami ng mga mini games sa ating episode today. So, parang ano lang to, mga parang play lang na ano lang. O sige, ako na muna magtatanong. Yung play natin is who's most likely to. So, sa ating dalawa, basically, magtuturuan tayo sino. So, ano Ikaw lang to, lahat mga yan. basic question lang. Ayan. Who's most likely to mag-survive sa zombie war? I think ako. Ako. Ako? Ako, ate. Clumsy ka. Madadapa ka. Oo nga. Tsaka iyak ko. Iyak ka. Siya ang sagot. Siya. Oh, diba? Na-realize mo? Kasi naisip ko, nga pala, clumsy ako and iyakin. Ayun. Gusto ko iyakin. Anong purpose nun sa zombie? So, pag umiyak ka, hindi ka na makakatakbo? Hindi, uuna ko yung iyak ko bago ako mag-isip na solusyon. Tama Ayun. din. Next naman, who's most likely to aamin kay crush? Ikaw! Ako, never akong umamin. Oh, guilty ka, no? Anong next natin? Okay. Next, who's most likely to una maging mayaman? Ako. Sige, bibigay ko na sa'yo. Diba? Ayoko ma-pressure. Kalmado lang daw. Kalmado. Next, who's most likely to malasing ng sobra? Ikaw! Ako, kasi hindi ako mahilig uminom. That's why pag uminom ako, Yes. mabilis ako malasing. Yun. Sobra. Next, who's most likely to end up in a jail? Makulong. Pili ko ako. Oo. Marami kang kasalanan na ginagawa. Sobra. Sobra. Next, who's most likely to unang sasagot pag tinawagan? Pili ko ako. Tagal mo sumagot, Di kita maasahan sa ganyan. Pag kayo tumatawag, di ko kayo sinasagot. Pero pag ibang tao, sasagutin ko. Ayan, pero di ka na-replyan. Hindi ka magbubukas sa ibang conversation. Okay, next. Who's most likely to mawalan ng phone? Ikaw? Oo, kasi ako, patong dito, patong doon. Lalo na akong kilala ko yung mga Yes. tao. Oo. Wala na akong pake. Tsaka pag may mga kasama akong mga kaibigan, hindi ako nagsyadong nagpo-phone. Kaya kahit saan yung phone ko, wala akong pake. Yes. Iba kasi dyan, akala mo kakambal nila yung Yes. cellphone. Ay, Ay. shout out. Okay, for our last question, who's most likely to believe in love at first sight? Ako hindi ako naniniwala doon. So, I think ikaw. Ayun. Diba? Pag may So, nakita kasi ako, na pogi, ay shucks. Yan na yun. hindi parang, okay na. Ayun. Check mo na sa list mo yung mga Yes. ganyan. So, ayun, dahil dyan, ate ko, ang saya. Saya ng episode na to. Parang ang dami pa nating pwedeng pag-usapan kaso yung oras natin is Kaya konti lang. limited. Yes, ayun. Yun, isang what if. Sana, what if humaba yung oras What natin? if mga 2 oras? Hindi. Ayan. Para matutuyo tayo ng lalamunan nun, Oo ate. nga. So, dahil dyan, mga ate ko, thank you so much sa pakikinig sa amin. Ayun, I hope, and we hope pala na may natutunan kayo sa amin. Kahit konti lang. Yes, ayun. Sana nag-enjoy sila. Yes, of course. Yun yung importante. Kung nag-enjoy kayo, alam nyo na. Oo. I-share nyo na. Share nyo and heart.
And heart. Mag-comment and Yes. everything. Lahat ng mga kailangan nyong gawin, gawin nyo na. Yes, Diba? ayan. Dahil dyan, tapos na ang ating convo session. Sayang naman natin, apakabilis. Kaya Oo. naman kung gusto nyong may mga gusto pa kayong i-chika or alam mo na, i-react, ganyan, alam nyo na. Ayun nga, i-comment nyo na dyan. Yes. So, dito lang yan sa Ate Convo! Thank you so much, Bye, everyone. guys! See you on our next episode. Ay! Mali! See Thank you in you. our next conversation! So, ayun natin ko sa mga gusto mag-avail ng aming t-shirt. Ayan. NBC meaning is New Beginnings Club. Kindly visit their official Instagram account at New Beginnings Club. Yes, at doon makikita nyo yung mga sizes and mga ibang design. For sure, may magugustuhan kayo Oo. doon. Pumili lang kayo, scroll. Madami na silang collection. Ay, totoo. Apakasipag ng owner nito para mag-design ng maraming design ng damit. Ano daw? So, ayun. Kung gusto nyo, DM na kayo. Go na. Yes. Bilis. So, ano pang hinihintay nyo guys? Bili na kayo ng New Beginnings Club. Good quality siya.